man. Hi mga Joe, another cake, another day. Full fondant nga yung gagawin natin ngayon. At alam nyo na, late upload na naman tayo. Dito nga pinipiga ko nga para dumikit sa may board. At syempre malinis po ang ating kamay. Tama ba yung pagkasabi ko, pinipiga para kasing mali? Anyway, ginamit ko sa filling natin ay buttercream. At mocha flavorade nga yung ginamit kong flavor para hindi naman magsawa sa atin si client. Este sa cake pala. At alam kong hindi naman magsasawa sa atin si client dahil ilan beses na nga siyang nag-order sa atin. Huy, sana all. At alam nyo ba, binago ko nga yung pinapagaya sa atin ni client. Pala desisyon kasi ako. Huy. Pero nagpaalam naman ako sa kanya, buti na lang pinayagan tayo. At dito nga, tignan nyo naman sa sobrang init. Sana nga nag-melt yung chocolate bar natin. 1 kilo nga yung gagamitin natin na pang-ganache. Tapos maglalagay tayo dito ng 1 cup hot water. After that, nilagay ko sa microwave ng 1 minute dahil nag-melt na nga yung chocolate natin. Kaya naman ginawa ko lang ito ng 1 minute. Bago ko nga nilagay yung melted chocolate natin, dun ko palang nilabas yung cake natin sa may chiller para malamig pa. Para mabilis tumigas yung ganache natin. Habang naggaganache nga tayo dito, no, may dumating nga tayong bisita dito. Kaya lang hindi ako kagad nakapagbukas ng pinto dahil mahirap iwanan kapag ganito yung sitwasyon natin. Sa part na to, kinabukasan ko na nga siyang ginawa. Tinanggal ko muna yung mga excess sa may taas, tapos pinunasan ko ng tissue para ma-absorb yung moist ng cake natin. At dito nga tinabi ko na muna yung cake natin kasi tayo ng fondant. Opo, ganyan katrabaho. Syempre, pinunasan ko muna yung mesa natin para malinis, no? Pati yung kamay natin dyan malinis, no? Diyos ko, kuha ko ng mga pasma-pasma gamat dahil sa kakahugas ko ng kamay. Gumagamit pala ako ng cornstarch para hindi dumikit yung fondant natin. At nagpunas nga ako ng shortening sa may cake para dumikit yung fondant natin. At paneling method nga yung ginawa kong way para hindi tayo mahirapan. At ang size pala ng cake natin is 7x7. Ito nga yung gusto kong gawin na design kaya pinush ko ito kay client. Buti na lang mabait sa atin. Ganito nga yung pinapagaya sa atin ni client. Kaya sabi ko, gandahan pa natin. At tignan nyo naman tong ginawa ko. Nakukitan nga ako dito kay Manman. O, diba? At heto na nga yung final look ng ating cake. Kasama din itong 12 pieces na cupcakes. At pagkatapos nilagay ko muna sa may kwarto dahil hindi nga kasya sa may chiller. Dito nga for delivery na nga tayo dahil in-invite din tayo sa may birthday. O, diba? Sinama ko na nga dito si Ryzen at si Kuya Jiro. At kasama din namin dito si Kiona baby. Dapat pala dalawa yung cake na ipapagawa sa atin ni client. Kaya lang, may kasama ng isang cake yung in-avail niya sa may catering ata. Hindi ako sure. Kasama ko din dito si Magandang Dilag. Huy! Habang naghihintay nga kami dito, syempre nag-ice cream muna kami. At tignan nyo naman yung nakita namin si Lolo na nagtitinda ng ice cream sa Malutong Gabon. Nung nandito si Liam, lagi siyang bumibili kay Lolo. Sabi niya nga masarap daw yung ice cream ni Lolo kaya lagi siyang bumibili. Syempre titikman natin yan, o diba? Tignan nyo naman yung dalawang magkapatid tuwang-tuwa sa cotton candy. Siyempre, kasama din natin dito yung birthday boy. Kasama yung mami niya. Happy birthday, man. Kahit late upload na tayo at biglang dumating nga dito yung best friend ko na si Melody. Sabihan na kanyang kanak pa chikit ng itsura na o tinupload may tadyo, kataba ako. Yan napakasiburing aminan kang sarili na malusugya talaga. At dito nga gustong-gusto ko nga kinukuhanan si Kiona baby dahil nagagandahan nga ako sa batang to. At hiningi ko nga yung cotton candy niya tapos binigay niya sa akin. O diba ang bait? Buti na lang hindi nagmana sa tatay. Huy! Happy birthday! Hindi pa. Dito nga kinantahan na muna namin yung birthday celebrant na si Manman. Pagkatapos nga nagpicture muna yung mga bata bago sila maglaro at dito nga tuwang-tuwa nga dito yung best friend ko. Ewan ko kung anong tinatawanan niya.
At kahit nanonood lang si Kiana baby sa tabi-tabi, tuwang-tuwa nga siya sa nakikita niya. Tignan niyo naman siya dito, ang laki ng ngiti niya. O diba? Ang gandang bata. At heto nga, tuwang-tuwa nga si Kuya Ryzen, yung pambato namin. For to go nga yung batang to, kaya lang nung pangalawa na, bigla siyang natanggal. Dito nga muntik nang manalo yung inaanak ko, natanggal nga siya, pero panalo pa din dahil sa mga papremyo nila. O diba, ngiting tagumpay pa din. Huy, sana all. At nandito na nga tayo sa exciting part. Mabsino na naman kanyan ring at siyan ming dalupan. Huy. At dito nga, samsaman na.